Kung sa tingin mo ang pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nahihirapan ay dahil mababa ang sahod, mahalagang pag-isipan muna ito ng mas malalim. Maraming Pilipino ang may trabaho, may regular na sweldo at may pumapasok na pera buwan-buwan pero nananatihing broke. Ibig sabihin, hindi lang kakulangan sa income ang problema. May mas malalim na dahilan kung bakit kahit may kinikita, parang laging kapos. Sa araw-araw na buhay, makikita ito sa simpleng tanong na ito. Bakit ang daming Pilipino ang nagtatrabaho ng matagal, minsan higit pa sa 8 oras kada araw, pero kinakabahan pa rin kapag may bigla ang gastusin? Bakit ang daming may trabaho pero walang emergency fund? Bakit isang sakit, isang aksidente o isang delay sa sweldo ay sapat na para guluhin ang buong financial life? Ang pagiging broke ay hindi kawalan ng kita. Ang pagiging broke ay kawalan ng kontrol. Ang pera ay pumapasok pero may nakapila ng paglalabasan. Wala itong pagkakataong manatili, lumago o magbigay ng seguridad. Maraming Pilipino ang ginagawa ang lahat ng inaasahan sa kanila. Nag-aral, nagtapos, naghanap ng trabaho at patuloy na kumakayod. Sa papel, tama ang lahat ng hakbang. Pero sa realidad, bakit parang hindi sapat? Bakit parang laging may kulang? Ang sagot dito ay hindi simpleng disiplina o sipag. Ang sagot ay kung paano tayo unang tinuruan at kung ano ang hindi itinuro sa atin. Sa karamihang pamilyang Pilipino, hindi bukas na napag-uusapan ang pera. Ang madalas lang na paalala ay magtipid, huwag mag-aksaya at magtrabaho ng mabuti. Mahalaga ang mga payong ito pero kulang. Hindi nito ipinapaliwanag kung paano gumagana ang pera sa mas malawak na sistema. Hindi nito tinatalakay kung bakit mahalaga ang emergency fund, kung paano gumagana ang interest o kung bakit may epekto ang inflation kahit hindi mo ito nakikita araw-araw. Sa pagdating sa school system, mas lalo itong nagiging malinaw. Tinuruan tayo ng maraming subjects pero hindi tinuruan kung paano mag-budget ng sahod, paano mag-manage ng utang o paano magplano para sa long-term financial stability. Kaya pagdating sa adult life, marami sa atin ang marunong magtrabaho pero nangangapa pagdating sa pera. Pagkatapos ng pag-aaral, ang natural na susunod na hakbang ay employment, magtrabaho, sumahod, magbayad ng bills at ulitin ang cycle. Sa unang tingin, normal ito. Pero kung titignan ng mabuti, mapapansin na ang pera ay halos may nakatakdang pupuntahan bago pa man ito pumasok sa kamay mo. Bago mo pa mahawakan ng sweldo, may kaltas na agad, buwis, mandatory contributions at iba pang deductions. Pagkatapos nito, ang natitirang pera ay hahatiin na para sa pagkain, tirahan, utilities, pamasahe at iba pang pang-araw-araw na gastusin. Sa maraming kaso, wala nang natitira para sa ipon o long-term planning. Dagdag pa rito ang cultural expectations. Sa kulturang Pilipino, normal ang tumulong sa pamilya. Kung ikaw ang may mas maayos na kita, inaasahang tutulong ka sa magulang o kapatid. Hindi ito masama at kadalasan ay ginagawa ito dahil sa pagmamahal at responsibilidad. Pero sa financial perspective, may epekto ito sa personal growth at stability, lalo na kung walang malinaw na limit. Habang umiikot ang ganitong setup, maraming Pilipino ang napipilitang umutang. Hindi palaging dahil sa luho, kung hindi dahil sa kakulangan ng buffer. Kapag may bigla ang gastos at walang sapat na ipon, ang utang ang nagiging immediate solution. Credit cards, personal loans, online lending apps at buy now pay later schemes ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na financial life. Ang problema ay kapag ang utang ay nagiging permanenteng bahagi ng budget. Kapag buwan-buwan ay may kailangang bayaran na interest, nababawasan ang kakayahang mag-ipon at magplano para sa future. Kahit tumaas ang sahod, kung mas mabilis ding tumataas ang utang, nananatili pa rin sa parehong sitwasyon. Kasabay nito ang tinatawag na lifestyle inflation. Kapag tumaas ang kita, tumataas din ang gastos. Mas magandang cellphone, mas madalas na pagkain sa labas, mas maraming subscriptions at mas mahal na convenience. Minsan, hindi ito dahil sa pagiging gastador, kung hindi dahil nagbabago ang pakiramdam ng kung ano ang normal kapag may mas malaking kita.
Social media reinforces this behavior. Araw-araw, nakikita natin ang curated highlights ng buhay ng iba, travel, gadgets, bagong sasakyan, bagong bahay. Kahit alam nating hindi ito buong kwento, may epekto pa rin ito sa perception natin. Unti-unting tumataas ang standard ng lifestyle na gusto nating maabot. Habang tumataas ang gastos, madalas hindi napapansin ang isa pang tahimik na factor, inflation. Taon-taon, tumataas ang presyo ng bilihin. Kahit pareho lang ang sahod mo, mas kaunti ang nabibili nito kumpara noong nakaraang taon. Kung ang ipon ay nakatago lang sa bangko na may mababang interest, hindi nito natatalo ang inflation. Sa ganitong sitwasyon, ang pera ay unti-unting nawawalan ng halaga. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng maraming financial educators na mahalaga ang ipon pero hindi ito sapat. Ang ipon ay proteksyon, hindi solusyon sa long-term stability. Kailangan ding maintindihan kung paano palalakihin ang pera sa tamang paraan. Dito pumapasok ang konsepto ng assets at liabilities. Maraming Pilipino ang bumibili ng mga bagay na akala nila ay reward, pero sa financial sense, ito ay liabilities. Mga bagay na patuloy na kumakain ng pera sa maintenance, upgrades at replacements. Samantalang, ang assets ay may kakayahang magdagdag ng value o magpasok ng pera sa paglipas ng panahon. Isa pang mahalagang aspekto ay leverage. Karamihan ng income ng Pilipino ay directly tied sa oras ng trabaho. Kapag huminto sa pagtatrabaho, humihinto rin ang kita. Ito ang dahilan kung bakit may takot sa pagkakasakit, sa pagtanda at sa pagkawala ng trabaho. Ang buong financial life ay nakaangkla sa kakayahang magtrabaho araw-araw. Kapag pinagsama-sama ang kakulangan sa financial education, fixed expenses, cultural expectations, utang, lifestyle inflation at inflation, makikita ang malinaw na pattern. Hindi ito hiwa-hiwalay na problema. Isa itong interconnected system na nagpapanatili sa maraming Pilipino sa survival mode. Mahalagang linawin na hindi ito personal failure. Maraming masipag, responsable at matatalinong Pilipino ang nahihirapan pa rin. Ang malaking pagkakaiba ay access sa tamang kaalaman at tamang approach. Ang unang hakbang para makaalis sa ganitong cycle ay awareness, pag-unawa kung saan nanggagaling ang pera, saan ito pumupunta at bakit. Kailangan ng malinaw na picture ng cash flow, hindi lang ng income. Kasunod nito ay patuloy na education. Hindi kailangan maging expert agad. Ang mahalaga ay consistent na pag-aaral tungkol sa basic financial concepts tulad ng budgeting, emergency funds, insurance, investing at long-term planning. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging malinaw ang decisions at mas bumababa ang financial stress. Mahalaga rin ang mindset shift. Ang tunay na progress ay hindi lang nakikita sa lifestyle upgrades. Minsan, ang tunay na progreso ay mas kaunting utang, mas malinaw na plano, at mas mataas na sense of control. Ang peace of mind ay isang anyo ng yaman na madalas hindi napapansin. Sa huli, malinaw ang pangunahing punto. Most Filipinos stay broke not because they earn, but because they were never taught how to manage, protect, and grow what they earn. Income is only the starting point. What truly matters is what happens after the money comes in. Ang financial system ay may sariling rules. Hindi ito palaging pantay, pero predictable ito kung aaralin. Kapag naiintindihan kung paano gumagalaw ang pera, mas nagiging intentional ang bawat financial decision. Unti-unting lumilipat sa mula sa survival papunta sa stability at control. Ang financial stability ay hindi biglaan. Ito ay resulta ng consistent na tamang desisyon sa mahabang panahon. Hindi ito tungkol sa drastic changes, kung hindi tungkol sa malinaw na direksyon. Kapag nagsimula kang tumingin sa pera, hindi lang bilang sweldo, kung hindi bilang isang system, mas nagiging malinaw kung bakit maraming Pilipino ang nananatiling broke at kung ano ang pwedeng gawin para unti-unting makalabas sa cycle na iyon.